Purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas na ng kuweba si David at humiyaw.
Mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y nanabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawan ng masama, kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay, gaya ng ating kasabihan. Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito, at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw ba yan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel, at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumibas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan,
diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabandugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papuri at pasasalamat ngayong Biyernes na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Biyernes muli, araw ito ng ating matinding pag-ibig, pananalig sa Kanya. At sabi nila pag Biyernes, ito rin ang araw na hinihintay ng mga masisipag na mag-aaral at manggagawa. Ika nga ng isang matandang kasabihan, TGIF. Thank God it's Friday. Salamat sa mga taong nagpapagod, nagtitiis, nagsasakripisyo sa kanilang trabaho para sa iyo, para sa pamilya nila. At Lord, maraming salamat sa lakas, sa talento, sa kalusugan na meron pa rin ako para makapagtrabaho. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon.
Thank you, Lord. Nakakakilos pa kami, nakakapagtrabaho pa. No? Kaya nga ho, sinasabi ko ito sa mga estudyante ko dati. Tingnan ninyo yung mga senior na, matanda na, nagtatrabaho pa rin. Samantalang ikaw ang bata-bata mo pa. Kumpleto ka naman. Ang laki ng iyong katawan. Pwede ho ba mga kapatid? Ito ang ipaalala natin sa bawat isa. Sabihin ninyo sa katabi ninyo ng malakas, huwag kang tamad. Sabihin, Father, hindi ko kilala ito, baka magalit ito sa akin, Father. Mukhang kayo na pa masungit ito. No. Ulitin, sabihin sa katabi ng nakatingin, huwag kang tamad. Siguro sa pool. Alam mo, Father, salamat. Ang tagal ko nang gustong sabihin sa kanya niyan. Buti na lang, tinulungan mo ko. Mga kapatid, bilang panimula po ng bagong taon, at bilang panimula ng bagong taon, magandang marinig natin sa ebanghelyo natin. Ano ba ang tunay na dahilan? Ano ba ang tunay na kahulugan? Bakit tinawag ni Kristo, naghanap pa siya, pumili pa siya ng 12 alagad na tinawag niyang apostol? Hindi ba Diyos siya? So kaya na niyang gawin yan. Bakit tumawag pa siya ng 12? Mga kapatid, makinig po kayo. Tinawag niya, pinili niya ang 12, hindi lang para manood at humanga sa mga kababalaghang gagawin niya. Hindi para lang makinig ng nakatunganga sa mga ituturo niya. Hindi lang para kumain at magpahinga kasama niya. At hindi lang para sumikat at makilala katulad niya. Napakalinaw ng sinabi. Pinili at tinawag niya ang 12 ito upang matuto rin na mangaral ng mabuting balita, na magturo, na magpagaling, na magpakain sa nagugutom, at maglingkod sa mga tao. Sabi nga ni Kristo, ilang beses, makikilala kayong tunay na alagad ko sa mabubuting ginagawa ninyo, sa tamang pag-uugali ninyo. At kahit ang mga alagad ay binigyan ni Kristo ng lugar at ng oras para magpahinga. Naalala po ninyo, isang kwento, pagkatapos magpagaling, magturo ng mga alagad, umuwi sila at sabi nila, Panginoon, mission accomplished. Anong sabi ni Kristo? Maghanap kayo ngayon ng magandang lugar, magpahinga kayo. Alam ng Diyos, napapagod ka rin. Huwag kang plastic. Huwag kang magpanggap. Alam ng Panginoon, napapagod ka rin. At ang gusto niya, huwag kang madamot sa sarili mo. Magpahinga ka rin. Pero kahit binigyan ni Kristo ng lugar at oras ang mga alagad na magpahinga, hindi niya hinayaang magsayang lang sila ng oras, bilang na ang oras ng Panginoon. Sabi niya, hindi niyo ko laging kasama. Kaya hindi niya hinayaan na magsayang sila ng oras sa lahat ng magagawa pa nilang mabuti at maganda, upang magtrabaho sila sa kanyang ubasan, upang paglingkuran niya ang kanyang kawan. Kaya mga kapatid, araw-araw, bilang mga Kristiyano, bilang mga totoong deboto ng Poong Jesus Nazareno, labanan natin pare-pareho ang tukso ng matinding katamaran. Huwag kang maniwala sa kasabihang, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Huwag kang makikinig doon. Nakakapagod din ang mangging tamad. Ito ang mas paniwalaan mo. Makinig po kayo. Walang masasayang na pagod
sa taong masayang naglilingkod. Walang masasayang na pagod sa taong totoong naglilingkod. Alam mo yan. Hindi mo namamalayan, hindi ka pa kumakain, madumi ka na. Tingnan po ninyo yung mga artist, yung mga nagpe-painting, yung mga nag-uukit. Kapag masaya sila sa ginagawa nila, hindi nila namamalayan ng oras. Walang reklamo. Kapag kontento ka, kapag masaya ka, kapag tapat ka sa mabuting bagay na pinagpapaguran at pinaghihirapan mong gawin, hinding-hindi ka masisira, mapapatumba ng anuman o ng sinuman na hindi na nga naniniwala at sumusuporta, pilit ka pang kinukutya at sinisira. Sa puntong ito, mga kapatid, tularan natin yung naging diskarte ni David sa ating unang pagbasa ngayon, kung paano niya hinarap ang ginawa sa kanya ni Saul. Si Saul na nagselos, na insecure kay David. Nagalit, kaya binalak niyang ipapatay si David. Ano ang ginawang diskarte ni David? Paggawa sa misyong ibinigay sa kanya, katapatan lang sa pagtupad ng kanyang gawain, ng kanyang misyon, at tama at mabuting desisyon ang pinangtapat ni David sa kasamaan ni Saul. Focus. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Mapapagod ka lang lalo pag pinatulan mo ng mali ang mali. Pag pinatulan mo ng masama ang masama. Kahapon, Huwebes, kumbaga balik na kami sa regular programming ng ating feeding program, yung ating I-Thursday feeding program para sa mga kapatid nating nakatira sa kalsada. Nabawasan ho kami ng malaki. Kasi po nung December, umabot na tayo sa 500. Kanina o kahapon, 219. Aba, kalahati ang nawala. Tinanong ko, anong nangyari sa mga kasama ninyo? Alam nyo, pare-pareho sila ng sinigaw. Nahuli. Nahuli ho, Father. Well, siguro, respeto naman sa mga otoridad na gumagawa lang ng kanilang trabaho. Basta, walang sakitan. Wala namang pisikalan. Naalala ko minsan, may nagkomento, Father, yung ginagawa ninyong pagpapakain, hindi kaya ginagawa nyo lang silang tamad at umaasa lang? Siguro sa ngayon, sana nga maaasahan pa rin nila ang simbahan. Kesa naman sa kasamaan, kalokohan at kasalanan sila umasa. Sana sa ngayon, nakikita pa rin nilang maaasahan ang simbahan para magkaroon man lang sila ng matinong buhay at who knows, mamatay naman sila ng may dignidad, ng maayos. At alam niyo mga kapatid, sa tulong po ng mga binibigay ninyong donasyon, pinansyal man yan o material, ang saya-saya nila kahapon nang i-anunsyo namin sa kanila na ngayong taon na ito, unti-unti, dahan-dahan, tutulungan natin silang makabalik sa paghahanap buhay. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, tandaan po natin, walang taong pinanganak na tamad. Walang taong nilikha para maging problema sa mundo at maging pabigat sa buhay ng ibang tao. Tulad ng pagtawag ni Kristo sa kanyang mga alagad at bigyan sila ng kapangyarihan at kaalaman, maniwala ka
Nilikha ka ng Diyos ng may angking kakayahan, ng may angking kaalaman, para mabuhay ng marangal at may dangal. Ang pag-iisip, ang pagsasalita, ang paggawa ng masama, yan ang dapat mong katamaran at unti-unting tigilan. Pero ang mabuhay at ang mamatay sa paggawa ng kabutihan, yan ang dapat nating pinagsisikapan at lalong dinadagdagan. Huwag kang tamad. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinapanalangin po natin ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, karahasan at digmaan. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating nawalan ng hanap buhay at ang mga patuloy na nagsisikap magkaroon ng trabaho. Ang mga walang maayos na makain at tirahan at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muli